Mapagpalang hapon po muli sa bawat isa sa inyo, sa atin. Ako po si Pastor Eduardo C. De Vera Jr. for long, yan. For short po, Pastor Edu po ang pwede niyong itawag sa akin. Pwede pong kuya, pwede pong tito, wag lang pong lolo. No? Hindi, mukha lang po akong senior, pero hindi pa po ako senior. I'm 53 years old pa lamang po. No, sa maraming pagkakataon kasi palagi akong hinihingan ng senior ID, no, sa McDo, sa Jollibee, and akala nila senior na po ako. Mukha lang akong senior, no. Kaya wag niyo po akong tawaging lolo, no. Pakiusap po. No, tawagin niyo na ako sa maraming katawagan, wag lang pong maging lolo. Yan, so Husay sa Pera, it is all about financial stewardship seminar. No? Sabi doon sa Luke chapter 16 verse 10, sabi ron, he who is faithful in a very little thing is also faithful in much. And he who is dishonest in a very little thing is also dishonest in much. Therefore, if you have not been faithful in the use of earthly wealth, who will entrust the true riches to you? So, tatlong bagay po ang makikita natin dito na itinuturo ng ating Panginoon sa dalawang verses na ito. Number one, yung pagtitiwala. No? Kung, sabi diyan, kung ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan sa napakaliit na bagay, take note, ang ginamit ng Panginoon dito sa translation na ito is, in a very little thing. Sa mga napakaliliit na mga bagay, kung hindi daw tayo mapagkakatiwalaan, no? Hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Tama yan sabi ni Pastor kanina. Kaya siguro hindi tayo mabigyan ng 1,000,000 kasi nga sa 1,000 hindi tayo mapagkakatiwalaan. Bakit ka pa pagkakatiwalaan sa 1,000,000? Tama po ba? Kaya, ibig sabihin, kung hindi ka mapagkakatiwalaan, no, sa napakaliit na pagpapala ng Diyos, hindi ka mapagkakatiwalaan sa mga malalaking pagpapala ng Diyos. Kung gusto mong bigyan ka ng pagpapalang malaki ng Diyos, patunayan mo munang mapagkakatiwalaan ka sa maliit na pagpapala ng Diyos. No? And then, sabi niya, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan dito sa lupa, na temporary, lilipas, kukupas, mawawala, no? Ang sabi diyan, sino magtitiwala sa iyo sa totoong kayamanan sa langit? Ang tanong, mapagkakatiwalaan ba talaga tayo? Yan. So magkaroon po tayo ng self-evaluation. Napagkakatiwalaan ba ako? Kaya siguro nahadlangan na matanggap natin, na di-delay yung malaking blessing sa atin kasi hindi tayo matutong mapagkatiwalaan sa mga maliliit na blessing. Okay? Pangalawa na makikita natin dito, hindi lang yung pagtitiwala sa passage na ito. Pangalawa, yung promotion. O yung pagpapalang malaki, sabi rito, kasi sabi niya, and he who is faithful in a very little thing is also faithful in much, and who is dishonest in a very little thing is also dishonest in much. So meaning, kung babaliktarin po natin, kasi in a negative way po ito, kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ka sa malaki. Kung mapagkakatiwalaan tayo, meaning, ang tanong sa bawat isa sa atin is, handa na ba tayo sa malaking pagpapala? No? Pangatlo, no, na makikita natin dito yung pagpapahalaga. Isang patunay na tayo ay mapagkakatiwalaan ay kung paano natin pahalagahan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Ang tanong, paano nga ba natin pahalagahan yung mga blessing na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Ingatan natin, palaguin natin, pagyamanin natin. Tama po ba? May sense po ba yung mga sinabi ko? Ha? So, biblical perspective po yan. Kaya ako gusto kong magkaroon tayo ng foundation sa ating seminar na ito at ang matibay na pundasyong ito ay matatagpuan sa kanyang salita. Luke chapter 16, verse 10 to 11. At sa isa sa mga
pagpapala na ibinibigay at pinagkakatiwala sa atin ay ang ating mga kaperahan. Hindi, marami pong ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Pero patungkol po sa pera kasi ang seminar na ito, kaya doon po tayo magfo-focus. Isa sa pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon ay yung kaperahan. Ang tanong, paano natin maipapakita na mapagkakatiwalaan tayo sa pera at pinahahalagaan natin ang pera upang mapagkatiwalaan tayo sa mas marami pang pera. Puro pera, no? Yan. Wala pong masama sa pera. Kailangan po natin ng pera. Tama? Ang masama po kapag iniibig na natin ang pera at ginagawa na nating master. Okay? So, meron ba tayong PowerPoint? No? Meron naman, no? Yan. So, tignan natin, no? Ang sabi dyan, budgeting basics. Ano ang budget? No, ang budget o pagbabudget ay paraan o proseso ng pagpaplano kung paano gastusin ang inyong pera ng tama. So, mapapatunayan natin yung na tayo ay mapagkakatiwalaan sa pera o sa pagpapala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng tamang pagbabudget. No? So, ito po ay isang proseso, isang paraan ng pagpaplano ng tama kung paano natin gastusin ang ating mga pera. Sabi ni Benjamin Franklin, no, sa English, if you fail to plan, you are planning to fail. Sa Tagalog, kapag hindi ka nagplano, nagpaplano kang mabigo. No? So, bakit nga ba mahalaga ang pagbabudget? Bakit mahalaga itong seminar na ito? No, may ilang bagay po. Number one, makakatulong ito upang matugunan ang mga mahalagang pangangailangan ng pamilya sa kabila ng limitadong pinagkukunan ng pera. No, matugunan ang mga mahalagang pangangailangan ng ating pamilya. Kaya mahalaga po yung pagpaplano o pagbabudget. Pangalawa, maiwasan ang pagkakautang at mga stress na dala ng kawalan ng pera. Nakaka-stress talaga. Kapag wala kang pera, no? Mukha kang ang may pera pero ang bulsa mo wala ang laman. No? Sa mundong ito hindi po pwedeng wala tayong pera. Pangatlo, no, bakit mahalaga ang pagbabudget? Maayos na nababayaran ang mga gastusin sa bahay. Pang-apat, nakakapagtabi ng ipon na maaaring magamit sa mga hindi inaasang sitwasyon o biglaang mga tawag natin ay emergency. At panglima, makakapaghanda para sa maikli at mga pangmatagalang layunin. So, ibig sabihin, ang tagumpay ay nangangailangan ng maagap at aktibong paghahanda sa halip na umasa sa pagkakataon. Kung walang malinaw at maayos na plano, inilalagay mo ang iyong sarili sa posibleng mga kabiguan na maiwasan sana at kabiguang magtamo ng tagumpay. Okay, so tignan natin, ano ba yung dalawang konsepto ng pagbabudget? No? Meron po ba kayo nito? No? Ano po ba yung dalawang konsepto? Unang konsepto, income minus expenses equals savings. So sa konseptong ito, pagkatanggap ng ating kinita o sahod, ibinabawas na natin agad yung ating nais ipunin. No? Sa ganitong konsepto, mas malamang ang tagumpay, no? Ang mas malamang sa ganitong konsepto, mas malamang ang wala tayong maipon. Dahil mas madalas walang natitira doon sa sahod natin. Tama ba? At minsan pa nga, dahil kulang, nangungutang pa tayo. No? At minsan pa nga, ay yung sahod natin, pambayad na lang ng ating utang. Dumadaan lang yung sahod natin sa ating mga kamay. Dahil habang may hawak tayong pera, mas malamang na magastos natin ito. So meaning, wala talagang natitira. No? Sa unang konseptong ito. Ang tawag ng konseptong ito, tira-tira concept. No? Kung may matitira, yun ang iipunin. Pero mas madalas, walang natitira, kaya walang naiipon. Ano ang naiipon? Utang.
Yan, no? Pangalawa, sabi diyan, livelihood concept, no? Income minus savings is equals to yan. Curious ako dun sa gumagamit ng calculator eh. Gusto kong malaman kung gaano ba kalaki yung kinakalculator. Ayan, time's up. No? Nahirapan po ba kayo? Ayan. Nagulat po ba kayo sa resulta ng ginawa ninyo? Ano po ang mas malaki, yung kita o yung gastos? Gastos, malaking problema yan. Imagine ninyo kung buwan-buwan ganyan yung flow ng pera ninyo, lumalaki ng lumalaki yung problema ninyo. And may stress kayo niyan dahil hindi nyo na alam kung saan nyo kukunin ang pera. No? So, ngayon po gusto ko malaman no, sa mga nakatapos. Meron po bang nakatapos ng BIS? Ayun. Sino po ang willing mag-share ng kanilang ginawa? Personal income statement. May mga nakatingin sa akin, Pastor, tawagin mo ako, hindi ako magtataas ng kamay. O hindi na sila tumingin sa akin. Ayan. Meron? Meron ba? Sino po magvo-volunteer o magtatawag po ako? Para makita po natin, no, lahat po tayo matutuhan. Realidad po yung pinag-uusapan po natin, no? Personal experience nyo yan ng cash flow na nangyayari sa inyo. Yan. So, sino po ang willing mag-volunteer, mag-share? Ayan, ano pong pangalan yun, ate? Sister Gina, yan. Pwede po, nasan po yung ating... Kahit dyan na lang po. Mic na lang. Saan ba yun? May hawak yung mic kanina. Yan, tignan po natin. So, ano po, Ate Gina, yung monthly income po muna. Magkano yung income? Ano ba yung mga income? Income ng asawa? Kung may regular na nagpapadala sa inyo from abroad. So, kung may negosyo po kayo, and then i-total po natin. Yan. So, sa lahat po ng pumapasok, sige po. Isang magandang hapon po. Magandang hapon po. Ito po yung sa akin. Base lang po ito sa income ng asawa ko. Yung monthly income po niya, yung monthly sahod. Kasi minsan po, pag walang pasok o kaya kaya in-steady ko na lang po sa 5K weekly, bali 20K. 20K. Monthly. Yun po. Tapos, ito po sa monthly expenses po namin. Sa food, 300 per day. Sa ulam lang po to 300 per day. Ulam lang po. Opo. Wow. Tapos po, So, yung that's 9,000. Tama po ba? Sa 30 days. Po, 300 per day, 9,000. Tapos, sinama ko po yung bigas kasi wala pa po doon, di ba? Bigas, bali po, 2,600. 9,000 plus 2,600. 2,600 po yung bigas naman po. Tapos yung grocery po, 2,000 po. Ito po yung mga mga personal hygiene, mga kape, mga ganun. Grocery. Gatas, ganun. Opo. Bali, 2,000 po siya. Tapos, Renta ng ba? rent po namin, 1,400. 1,400. Tapos sa emergency po, wala akong nilagay na emergency zero kasi wala talagang pang emergency. Okay po. Tapos sa college po, nilagay ko po dito high school yung sa anak ko po. Baon niya po. Allowance on? Bali po, 1,000 po, monthly.
Mhm. Tapos, electricity, 1.4 po. 1,400, Tapos, water, 700. 700, Gas po, 500. 500, Yung load po, bali, wifi, 500 po. 500, Tapos, transpo tsaka eat out, pinagsama ko na po to, bali 2,000 po. 2,000 Opo. equals 21,100. Opo. Wow, deficit ng Nang 1,100. 1,100. Problema po yan, no? Kung imagine ninyo, for the whole year, 1,100 ang deficit ninyo, sabihin na natin 1,000, that's 12,000 in 1 year. So, ang tanong saan nyo kinukuha yung 12,000 na yan na deficit? So, ano po yung plano nyong bawasan kung gagawan natin ng pagbabudget at pagpaplano? Alin po dyan sa mga sinabi ninyo yung plano nyong bawasan para magkasya po o meron kayo man lang maitabi kahit papaano, kahit maliit? Ano po kasi, meron po naman ako din na ang tawag doon, source of income. Yung sa akin lang po sideline. Hindi ko na po sinama dyan kasi yung iba po talagang halos pambayad sa ko ni loan ko. Pero yung natitira po doon, dinadagdag ko na lang ng namin. Tapos may savings pa po ako na kahit konti. Hindi ko na, ang hirap po kasi idagdag dyan. Parang magugulo pagka dinagdag ko po. Basta pag may kulang lang, tatapalan ko. Tapos pag may natitira, yung personal income ko po yan. Saka ko po tinatabi. Yung po. Sa ngayon po, meron po kayo na itatabi? Meron naman po. Pwede pong malaman kung magkano. Thank you po. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Yan. How about others? Sa mga young people. Ito, mga young people ito, alam ko eh. Lalo na yung nakapulang, nakasalamin, na may cellphone, na may calculator. No? Si Ate Joanna, na seryosong nag-cellphone. Kino-compute niya. Yan. Tignan natin kung magkano yung gastusin, no? Nung estudyante. Working student ka ba, anak? Anong year ka na? College. Okay, sige nga, tingnan po natin. Ayan, so yung pumapasok, kung allowance lang yan, magkano yung allowance mo? Kung meron kang sideline, o yung total na pumapasok na pera sa iyo, yan. Yung sa allowance ko po, monthly po is 7,500. Wow, Tapos, 7.5. tapos sa part po nila papa, kasi more on business po kasi yung, parang doon po kami bumabase talaga. Tapos 12,500 po yung kay papa. Binibigyan ka ng 12.5 bukod doon sa 7.5. Hindi po. Part din po yun sa expenses sa bahay din po. Tapos, so 20K po yung sa monthly income. Tapos sa monthly expenses po, sa food, monthly is usually 5-6. Grocery 1K. Tapos emergency po, which is usually po minsan personal money ko. Mhm. Nagsisave po ako ng at least 2,500. Tapos, sa college po, since 100% naman po yung scholarship po. Wow, congratulations. More on, sa school supplies, yung ginagastos ko. So, 350. Mhm. Tapos sa electricity po namin, 8,465. Sa tubig po, 347. Sa gas, 1,200. Tapos sa transpo po, 7,500. monthly 112. Tapos sa kain sa labas, 5,000. Sige. 250 po. In Two- total, 250 lang? kuripot po kasi ako sa sarili. Tapos total po siya 19,815. Yung na-save ko po dun 850. Wow. Ikaw ang nagsasave nun? So, malaki na yung savings mo. No? Kasi 200 lang. Anong kinakain mo, anak? Fishball? 200, yan. No? So, ibig sabihin possible, hindi ba? Kahit sa estudyante, possible na magkaroon ng savings. Pero kung magiging regular yung ating ginagawang yan,
makikita natin, malaki pala ng gastos ko dito. Baka pwede kong bawasan. No? Para mas malaki pa yung aking masisave. At hindi lumagpas yung aking gastos o hindi mas malaki yung aking gastos doon sa aking savings. Okay? So last po, sino pa po ang... Yan, si ate. Ano pong pangalan, ate? Joyce. Joyce Jimenez, hindi naman po. Yan. Sige po, ate Joyce. Yan. Hello po. Yung sa akin po, hindi ko po ma-identify kung magkano po talaga yung per day po namin. Kasi ako po Business kasi, po ba yan? Business? Hindi po. Working po. Ako. And ano po, separate po kami ng gastos ng asawa ko. So hindi ko sinali yung sa kanya. Pera niya. Hindi, pera niya, pera ko din. Pero ang pera mo lang. Pero yung expenses po kasi ganito po kasi ginagawa ko. Kasi nag-seminar na po kami dati doon sa yung Caloocan ba yun? Doon po. So this year kasi binago ko yung settings ng pagse-save ko. So nag-start po ako ng savings this January po. And ginawa ko po, ginamit ko po yung income minus savings equals Yan, expenses. tama. Mas maganda so, yan. Yun po yung gusto ko po i-share sa inyo. Ngayon po, ang ginawa ko po is, ang income ko po kasi less deduction po sa office kasi may loan po ako sa mga Pag-ibig, SSS, ganun po. Ang estimate ko po is 16,000 po yung monthly na income ko po. And binabawas ko na po siya doon yung savings ko na 5,000 kasi sumali po ako sa co-op po namin doon sa probinsya, sa Ilocos po. 60,000 in a year. 5,000 po yun per month. Then, nagdagdag pa po ako ng 1,000 para sa MP2 ng Pag-ibig po. Kaya, sa isang buwan po is 6,000. So, nag-start na po ako nung January po dun sa MP2. 72,000. Yun po, yung natira po doon is 11,000. So, doon ko siya nilalaro kung paano ko siya anuhin. Kasi minsan yung tubig po kasi namin, uso po kasi doon sa lugar po namin yung yung... Nagpaparasyon. Hindi po yung tawag doon, yung tubig nyo, may mga kasali na yan, ganan. Alam naman na po natin na hindi siya fix yung magkano yung nyo, hindi mo ma-estimate kung gaano sila kalakas, damay-damay kayo na malaki po yung bill nyo. So, estimate ko po is 1,000 per month. Sa kuryente po, 1,000 per month din. Kasi ganun din po yung setup po namin doon. And yung trans po, kasi dapat nagmumotor po ako, ang gas ko po sa 250, pang 2 weeks po na po yun na biyahe papunta sa So, office. 500 in a 1 month. Po ako. And yung load ko po, akin lang po, is 400 kasi 100 per week. Minsan, lumalagpas pa doon kasi ang bilis maubos ng data kapag nanonood ako ng YouTube. Ganun. So, lang po, pinakamababa po is 400. And yung grocery po namin, dahil parehas po kami nag-work, 3,000 po yun. Bakit? Kasi yung grocery ko po, nandun na rin po yung pang-araw-araw namin na pagkain. And yung po namin, lahat ng kailangan namin, mga sabon, mga ganun, yung mga kailangan namin sa pang-cosmetic po, mga ganun po. And yun po yung 3,000. Tapos yung tithes and offering po, yun po, binabawas ko na din po, 2K po per month po yung yung tithes ko po. And yung eat out po namin, yun po yung madalas na lumalaki, minsan mababa, pero dahil na laging pagod, so parang tinatamad na ako magluto. Kaya 2,000 na lang po yung yung 2,1 po yung labas mo namin ng kain. Well, minsan aminado po ako, mas mataas pa po dun yung nagagastos namin sa pag-eat out po. And yun po, ang lumabas po na savings is 6,000. Ang lahat po ng total ng gastos po namin ay 11,000 po. So talaga pong magastos po ako. Pero ayun po yung binago ko po na unahin ko po yung savings po. After po nung seminar po namin doon sa Caloocan. Saan yun? Baka sa amin, hindi kayo sa amin. Church po yun po. Pastor Bong, okay. Kasi meron din sa amin, di po ba? Ayan, so, na-enjoy nyo po ba? May natutunan po ba kayo sa ginawa natin? Practical, pero malaking bagay. In-expose tayo
sa realidad na ito pala kalaki ang expenses ko. No? Mas malaki pa kaysa doon sa income ko. So meron tayong problema pagka ganon. And doon pumapasok itong sinasabing yung ating yung method, no? Method para natin matrim down yung ating expenses. Una ay gumawa tayo ng desisyon kung magkano lamang ang gagastusin. So, hindi po yan nakadepende kay pastor, nakadepende po yan sa ating sarili. No, kung paano natin didisiplinahin yung sarili natin, kung paano tayo magpaplano, kung paano tayo magbabudget, kung paano natin susundin yung ginawa nating budgeting and planning. Kasi maganda yung pagbabudget, maganda yung pagpa-planning, pero kung hindi natin sinusunod, useless yung budgeting and planning natin. Tama ba? So gumawa tayo ng decision na intentionally gagawin natin ito. Na magkaroon tayong self-control, disiplina, para sa atin naman din ito. No, kapag mas malaki yung nasa-save natin, mas maganda. No, we are preparing for the future. No, yung mga bagay na hindi natin inaakalang dumarating na mga pangangailangan, no, meron tayong madudukot palagi. Okay? So, yun yung una, no, gumawa tayo ng desisyon kung magkano lamang yung ating gagastusin, lalo na kung medyo maliit yung ating income. No, pangalawa is tukuyin natin, no, yung kung ano ang kailangan at hindi kung anong gusto lamang. No, based on your priorities. Hindi doon sa craving o gusto natin. Kumbaga sa need natin. Hindi sa wants, kundi based doon sa needs natin at needs ng ating pamilya. Okay, pangatlo is bumuo tayo ng sistema. Sabi kanina ni Ate Joyce, no, yung natutunan niya sa Caloocan ay mas in-enhance niya, dinevelop pa niya. No? Kung meron kayong sariling strategy na mas makakatulong sa inyo, so much the better kung talagang mas malaki yung mga savings ninyo. So yun yung isa sa mga maganda dito sa ating ginawang PIS, Personal Income Statement. At gawin po natin, encourage you all na gawin po natin ito monthly para ito yung maging guide natin or mag-correct sa atin. Oh, malaki-laki ang gastos ko this month. Kailangan liitan ko next month. No? And then, i-challenge ninyo yung sarili ninyo na baka gustuhin ko mas malaki ang income ko next month. So, saan pa akong area dapat magtipid? No, liitan yung aking mga expenses. Okay? So, na-enjoy nyo po ba? May natutunan po ba doon? Ayan. So, para sa atin pong conclusion, no? Kasi meron tayong pangalawa pa. Mahirap ang mag-budget para sa pangangailangan ng ating pamilya kung hindi natin masusing pinagpaplanuhan at pinaghahandaan, lalo na sa panahon natin ngayon na ang buhay ay nararamdaman nating pahirap ng pahirap. Tama ba? Yung patuloy ang pagtaas ng bilihin, pero hindi naman sumasabay yung pagtaas ng ating income. Tama ba? No? At nandyan pa yung panganib ng pwedeng magkasakit, hindi lang tayo, kundi maging yung ating pamilya, mahal sa buhay. Hindi naman natin sila pwedeng pabayaan. No? Pero maganda kung meron tayong na-save, meron po tayong madudukot. Kaya naman napakahalaga ang tamang pagpaplano at pagbabudget para sa ating pamilya. So may ilang pwedeng mangyari kapag hindi tama ang ating budgeting at planning. Number one, kapag hindi tama po yung budgeting and planning natin, ang ating pera ay mauubos nang hindi natin namamalayan. No? Magugulat na lang tayo, ubos na yung sahod natin. Yan yung pwedeng mangyari kapag walang tamang budgeting and planning. Pangalawa, kapag walang tamang pagbabudget at pagpaplano, may tendency na magastos natin ang pera sa mga bagay na hindi mahalaga. Tama?
Pangatlo, kapag walang tamang pagbabudget at pagpaplano dahil nagamit na at naubos na natin sa hindi mahalaga ang pera, kapag kinailangan na natin ang pera para sa mahalagang bagay tulad ng pang-araw-araw nating pagkain, tubig, bills, allowance, ang tendency ay mangungutang na tayo. No? Maghahanap na tayo ng Bombay. Maghahanap na tayo ng kumare, kumpare na pwede natin utangan. Kasi nga naubos na yung pera natin, nagamit natin sa hindi mahalagang bagay. Biglang dumating yung mga pangangailangan natin mahalagang bagay. Naubos na yung pera natin eh. Tama ba? So, ang tendency, mangungutang na tayo. Tama po ba? No? Pag nangyari po yun, nadadagdagan na yung ating problema. Pang-apat, pagdating ng sahod natin, hindi na kasya ang pera natin dahil may dagdag babayarin na tayong mga utang dahil sa maling pagbabudget at walang pagpaplanong pinansyal. Short na yung budget natin kasi nadagdagan na tayo ng babayaring utang na may interest. Dahil kulang na ang budget, hindi na natin mababayaran si Bombay o si kumare, si kumpare, si kaibigan na pinagkakautangan natin. Ang tendency kapag hindi natin sila nabayaran, magagalit si Bombay, magagalit si kumare, magagalit si kumpare, nadagdagan yung problema mo. Hindi lang yung utang ang problema mo, nagkaroon ka pa ng kaaway. Tama? At dahil nagalit na si kumpare, si kumare, si Bombay, ikaw na ngayon ang topic ng marites nila. Alam mo si kumare, ayan si kumpare. Yun, no, nung mga utang sa akin, walang dalawang isip, no? Kinakalat na, no? Nagiging topic ka na, ikaw na yung pinag-uusapan doon sa kanilang, sa kanto, no? At pansin natin, mula sa simpleng maling pagbabudget at pagpaplano, nadadagdagan yung problema natin. No? Nadadagdagan yung nagiging cost ng stress natin at yung maling desisyon natin, ang consequences nun ay nanganganak ng iba pang mga problema. Kaya napakahalaga po nito na tayo ay magkaroon ng tamang pagpaplano at tamang pagbabudget. Okay? So I hope and pray mayroon po tayong natutunan dito sa unang bahagi natin ng Financial Stewardship Seminar. Meron po bang natutunan? Yan. So, alam po ay meron tayong break time ngayon. No? And kung walang questions, may questions po ba? Yun lang, nakakatakot doon. Pag wala raw questions, dalawang bagay. Malinaw yung pagkakapaliwanag ko. At may natutunan tayo. Or, ito yung nakakatakot. No? Wala tayong natutunan at hindi natin naintindihan yung itinuro ng inyong lingkod. No? I hope dun tayo sa number 1 na may natutunan at malinaw yung aking explanation. Salamat po, Pastor. Yan. Kaya mahal na mahal ko si Pastor. Very supportive sa akin. Yan. Amen ba? Amen. I hope and pray meron po tayong natutunan bago tayo dumako doon sa ating second topic natin. Okay po, ibinibigay ko na po kay Pastor. Marami pong salamat. Hello. Yan. Magandang hapon po muli. Itong second session po natin ay napakaiksi lamang po ito. Pero mahalaga po, no? Kaya po tayo nagpaplano, kaya po tayo nagbabudget ng tama, ay upang magkaroon po tayo ng savings. Ini-encourage po tayo na magkaroon ng savings
Bakit po dapat tayong magkaroon ng savings para po ito sa kapakanan din ng ating pamilya, no? At katulad ng introduction natin kanina, kung wala pong kung hindi po tayo nagpaplanong ng tama, kung hindi po tayo nagpaplano tayong mabigo. So kung wala pong pagbabudget, walang pagpa-planning, mabibigo po tayo in the end. At kapag nabigo po tayo sa pagbabudget at pagpa-planning, mabibigo tayo sa pagpo-provide ng pangangailangan ng ating mga anak, ng ating pamilya. At kasama nito yung future. No? So nakasalalay po sa ating mga magulang especially at sa magiging magulang, no? One day yung save po natin. No? So ang ating pong pangalawa, very short lamang po ito ay patungkol po sa savings. No? So ang pagtatabi ng pera, in other words, pagtatabi ng pera, ang pagtatabi ay paglalaan para sa kinabukasan. So we are securing yung future natin, future hindi lang ng sarili natin, future ng ating mga anak at future ng ating mga pamilya. So titignan po natin yung mga prinsipyo na pwede nating maging guide, no, para po tayo ay makapag-save. Mas malaki ang masisave natin, mas maganda. No? At kailangan po ng disiplina, kailangan po ng self-control, at maging intentional po tayo rito. Okay, are you ready? Yan. So, number 1 na principle, no? Mag-impok hanggat mayroon. No? So, kanina po ay tinalakay natin yung dalawang concept, no, ng saving formula. Yung una, yung tira-tira concept, kita minus gastos equals ipon. So, ang ano nito ay kung ano lang yung maiiwan, kung ano lang yung matitira, ay ang kadalasan po, walang natitira. Kung ito po yung konsepto na ating gagamitin, mabibigo tayong mag-ipon kasi mas madalas talaga, kapag hawak natin ang pera, no, lalo na kung pupunta tayo sa mall, kaya ini-encourage ko, pagkakuha mo ng sahod, umuwi ka muna. Huwag kang dumiretso sa mall. Tukso po yan, no? Kasi sigurado wala tayong maiipon. No? At pangalawa, yung livelihood concept. Ito yung pinakamaganda, ini-encourage natin gawin at meron nang gumagawa rito. That's very good. No? Lalo na doon sa mga young people, no? Mapakaganda yan, katulad ng aking anak, proud ako roon. Dahil ito yung kanyang konsepto, yung livelihood concept. Pagkatanggap niya ng kita niya, minus ipon agad. Kasi hindi naman una ipon. Inuuna niya ang Lord. Yung ibibigay niya sa Panginoon, pinabawas niya agad yon. Nilalagay niya agad sa envelope. At pagdating ng Sunday, ibibigay niya na. No? Palaging number 1 dapat sa ating finances, ang ating Panginoon. No? Tanggalin yung para sa Panginoon. Pangalawa, tanggalin natin yung nais nating ipunin buwan-buwan. No? Mag-impok hanggat mayroon. Kung mayroong may impok, mas malaki, so much the better. Kasi may mga pagkakataon talaga na sobrang dami tayo ng gastusin. No? Maliit lang yung maiimpok natin, maiipon natin. Pero kapag wala, lakihan natin. Hanggat wala tayong gastusin, lakihan natin yung iipunin natin. Mas maganda po yun. No? So ito yung livelihood concept. Kita minus ipon equals gastos at pagkasyahin po natin kung ano yung natira. Okay? Doon po yung boundaries, limitations ng ating gagastusin. So, mag-impok hanggat mayroon. Pangalawa, mag-impok ng may layunin. Bakit nga ba tayo nagsisave? Sabi doon sa Genesis 41 verse 36, ang tinipong pagkain ay ihahanda para sa 7 taon ng taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi magugutom ang mamamayan sa buong bansa. Ang konteksto po nito ay may 7 years na pagsagana at 7 years na tagtuyot. Kaya sabi ni Joseph doon sa kanila, doon sa sagana na 7 taon, mag-ipon tayo.
paghandaan natin yung 7 taon na darating na pagdarahok. No? Para hindi, sabi niya rito, upang hindi magutom ang mamamayan sa buong bansa for that 7 years. So we are saving with a purpose. We are saving for the future. No, kanina palagi ko na sinasabi, future of our children, future of our family, our future also. Kasi one day yung ating mga anak, mag-aasawa po yan, aalis po sa atin yan. At ang matitira, ikaw at ang asawa mo. Kung wala kang naipon kayong mag-asawa, kawawa kayo. Hihingi tayo sa ating mga anak. And that should not be. No? That should not be. Hindi dapat tayo nang hihingi. Pero kung meron tayong naipon, no, masisecure natin yung future na natin, future ng anak mo, future ng iyong mga family. At hindi lamang yon, yung emergency, yung mga biglaang gastusan na hindi natin nais, hindi natin gusto, pero dumarating, hindi natin kontrolado. Di ba yung mga sakuna na dumarating, yung pandemic, hindi po naman natin inaasahan yan. May inaasahan ba natin na yung pandemic ay aabot ng ilang taon? 3 years, more than 3 years yata. Di ba? So marami pong nagsarang simbahan. Marami pong nagsarang simbahan dahil wala pong pumapasok na tithes and offering. Kasi yung nagta-tithes and offering, nawalan ng trabaho. No? And dahil walang ipon ng church, o ano ang nangyari? Dahil walang ipon ng family, ano ang nangyari? No? Dahil walang ipon ang ating pamilya, umaasa na lang tayo ng tulong ng gobyerno. So, that should not be. Iyan yung tinatawag nating katulad na nangyari sa Egypto. More than 3 years, 4 years yata yung pandemic natin. Hindi tayo nakapaghanda. Ito po yung hindi natin kontrolado. No? Pandemic, lindol, baha, bagyo. Kapag dumating itong mga bagay na ito na hindi natin kontrolado, na hindi natin napaghandaan in the future, dahil wala tayong savings, tayo po yung kawawa. Ayaw po nating mangyari yun. Okay? Kaya yung number 1 and number 2, number 1, napakahalaga. Hanggat may ipon tayo ng malaki, kung kaya nating ipunin ng malaki, wala naman tayong gaanong gastusin for this month, lakihan natin. No, mas malaki ang ating naiipon, mas maganda. Pangatlo na prinsipyo ay maglaan agad ng halaga at porsyento na itatabi bago gumastos. No, sabi doon sa Genesis 41:34, maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 1/5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taon pananagana. No, merong 5%, no, ng lahat ng kanilang naani. So, ang magdi-decide nyon kayo. Marami tayong nakikita mga principle na 40-40-20, 45-45-10, but it's up to you. No? Kung kaya nyo 50%, si Ate Joyce, ang laki, 5,000, 6,000. That's 72,000 in 1 year. Wow, ang laki nun. No? Ang laki po nun. Kaya nga ako, 20-20 pesos lang, barya-barya. No? Pero malaking bagay na po yun. No? Kasi ang amo namin, ang Lord, kami mga pastor po ay nakadepende sa aming employer. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. No? Kaya siya po yung nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. No? Pero hindi nangangahulugan, hindi kami nag-iipon din po kami. Yan. Tanungin niyo sa asawa ko, meron ako 1.5 doon. No? Na 20, kaya lang, lumalaki ang butas. So, kasi minsan, dinudukot din. No? Kaya nga sabi ko, takpan ninyo para hindi nyo makita. No? So maglaan agad ng halaga o porsyento na itatabi bago gumastos. Okay? Pang-apat, no, na principle, ugaliing mag-impok ng regular o palagian. No, ang sabi doon sa Genesis chapter 41 verse 49,
Ang natipon niyong trigo ay sindami ng buhangin sa dagat. Ano pat sa wakas ay hindi na niya tinatakal dahil sa dami. No, kapag regular po yung ating pag-iipon, no, hindi natin namamalayan po, napakalaki na ng ating ipon. Okay? Huwag niyo pong bilangin para hindi po kayo matukso. No? So, ugaliin po natin, maging regular, maging lifestyle po natin, ibig sabihin, no? Yung pag-iipon po natin. Panglima, na principle, ugaliing mag-impok ng walang limitasyon. No? In Genesis 41, verse 49, ang natipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat. Ano pat sa wakas, ay hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Oh. Parang parehas lang yung 4 and 5. No? Yung isa, maging regular yung ating pag-iimpok. Yung panglima, no, ay huwag nating ugaliing mag-impok ng walang limitasyon. No? So meaning, kung mas malaki yung maiipon natin, mas maganda dahil mas marami yung ating masasave for the future. So, wag nating bigyan ng limitasyon kung mas marami po yung, masagana po yung pagpapala na dumarating sa atin, gawin natin mas malaki rin yung iniipon po natin. Okay? Kaanim, no? Maglagay ng tamang pamamaraan sa paggamit ng perang iniimpok. No? Alam nyo, ako po, usong-uso na ngayon yung mga e-wallets. Are you familiar with that? Hinahanap ko yung e-wallet na may mataas na interest. Alam nyo po ba kung ano ang e-wallet na may mataas na interest? Nag-iimpok ba kayo sa e-wallet? Kasi kung sa bangko lang kayo mag-iipon, ang liit ng interest. Tama ba? Yung isang buong taon, parang kakapiranggot lang, tapos lalagyan pa ng tax. Babawasan pa ng tax. Maliit na nga, babawasan pa ng tax. No? May nagturo sa akin na yung GoTime, malaki ang interest, at mayroon pang isa. Ano po yun? Oh, yun. No? Kaya lang, ayaw akong pagbuksan nun no? Nag-a-apply ako, ayaw Meron sabi nga sa akin, no? Mayroon pang isa na malaki yung interest. I-ano ninyo? Kasi nga, mas maganda na ilagay natin doon yung pera natin dahil nag-i-interest ng malaki kaysa sa nakatago lang. No? At least yon, habang lumalaki yung iniipon mo, lumalaki din yung interest na dadagdagan. No? Hindi lang siya stagnant, kundi lumalago dahil sa laki ng interest ng mga e-wallets na yon. So, i-explore po ninyo yon, no? At makikita ninyo marami pang mga advantages, no? Dahil hindi nyo hawak, no? Nakatago, pero lumalaki dahil po malaki yung interest nila. Ayan. So, next, yung kapamaraan ng pag-iimpok at pagtitipid, no? Nakita nyo po ba ito? No? No, nagulat ako nung binabasa ko ito, nagulat ako doon sa example. Yan. Yan. So, pag-alis ng bisyo o luho. No, according dito sa ating graph, no, ay nakalagay dito ay yung sigarilyo. Kapag ang isang tao ay naninigarilyo ng 3 piraso sa isang araw, 8 pesos, alam ko 10 pesos na nga no? So meaning sa isang araw, 30 pesos. Sa isang buwan, 300. Sa isang taon, 300 times, 3,600. No? Tama ba ako? Dito kasi, gastos sa buong taon, no, is 8,760. No? Kung araw-araw. No? So, 30 pesos in one day, 30 times 30, 900 pala. Mali pala ako. No, 900 in one month. Ang laki.
9,000. Ah? And then yung alak, no, yung 2 bote, kapag lingguhan, that's 120. Sa buong isang taon, 12,480 dapat ang nang-save natin. So 12,480 plus 8,760, that's more than 20,000 in a year. Dapat ang nang-save natin. No, ng mga taong ito, no? Ayan, sa mga nagtotoong eats naman kapag lingguhan, no, napapatalo nila ay 500. No, in 1 year, 26,000 ang nawawala. Naiipon sana. Wow, no? Yung soft drinks, akala nyo alak lang ha. Soft drinks, bisyo rin pala ito, no? Yung Coke mismo, no, araw-araw, 20 pesos. No, sa isang taon, that's 7,300. Kahit nga lang yung tubig, yung ganyan, no? Parang 10 pesos na yan eh. No, sa mga estudyante, araw-araw, pag wala kang baon na tubig sa tumbler, no, kulang yan, isang boteng ganyan. So, ang tendency mo, bumili ka ng 20 pesos worth. So, 20 times 30, that's 600. So, sa 7,200. No, grabe, no? So, napakalaki. Imagine ninyo, kung ito-total po natin ang lahat ng ito, that's 54,540. Dapat ang na-save. Tama? No? Kung ito ay maaalis natin, no? Kung meron mang aalisin at ilalagay sa savings, ito po 'yon. No? Pero meron tayong mga bisyo, hindi lang naman ito eh, di ba? Soft drinks, yung paglo-load, no? Kung pwedeng bawasan yung 300 load. Ako meron po akong load 100, nagagamit ko 'yon in 15 days. Only call and text. At nakabubuksan ko pa yung internet ko, Facebook Messenger. 100 pesos in 15 days. So meaning, meron po akong 200 in 1 month sa paglo-load. No? So, dati-dati ay nakaka-consume ako ng 500, 400, 300. The least ay ngayon po ay 200 na lang. Malaki-laki po yung nasa-save natin. No? So, kasi sa mga kabataan natin ngayon, ginagamit lang sa paglalaro. No? Ang laki na nagagastos nila. Hindi ko alam dahil ba tinatanggap nila yun sa magulang nila, hindi naman nila pinaghihirapan. No? Kaya okay lang. No? Pero kung iipunin sana nila yon, malaki-laki ang masisave nila kahit estudyante pa sila. No, pagdating ng panahon, pag nakatapos sila ng pag-aaral, sasabihin nila ang laki ng gastos ng graduation fee dahil may naipon sila, meron silang maiaambag para sa graduation fee. Okay? Dahil meron po silang naipon at nabawasan nila yung paglo-load nila ng kaunti, ng kalahati, and in 1 year time, napakalaki po ng kanilang naipon. Grabe, no? 54,540 po ang nabawas kung lang lahat ng ito ay kanilang i-convert into savings. Okay? So, hindi lamang ito. Halimbawa, kanina nag-uusap kami mag-asawa. No? Meron kasi kaming regular date. Ang tawag namin McDo date. No? May mga pagkakataon, may buwan na madalas kami nagma-McDo. Hindi naman ang inaano lang namin yung fries and yung barkada fries. May malaki yung french fries and then 2 soft drinks. Ganun lang kami. No? Ang mahalaga doon, meron kaming quality time together. No? Umiikot kami sa mall, holding hands while walking. No? Ano? Tinatawanan tayo niyo, yun, no? Parang nakokornihan kayo, no? Pero pagdating ng panahon, meron kaming quality time together. I'll see to it na meron kaming quality time together. Pero kanina sabi niya, bawas-bawasan natin. Kasi kung ilalagay na natin sa savings yung nagagastos natin, no? Ay malaki-laki. No?
So, yung sabi niya, yung regular nating date, bawasan natin. Siguro once a month na lang. Gusto mo ba yun? Once a month na lang? Huwag na lang. So, kung kinukompute ko kanina, ang laki-laki pala. No, malaki-laki. Kasi, umiikot po yan from 200 to 500 yung aming date together. No? Kung i-compute mo na, sabihin na natin 500 in 1 year. No? Kung once a month lang yun, 500, that's 6,000. Kung once a month lang yun. Minsan, weekly, nasa McDo kami. So, that's 2,000. That's 24,000 in 1 year. Wow, ang laki natin ng pera natin in 1 year. So, kung meron tayong ganong mga i-consider natin, no? Na i-convert natin, bawasan natin. That's not wrong, mga anak, no, mga kapatid. Yung spending quality time together with your family, wala pong masama ron kapag within the budget. No, sa aming mag-asawa, sinisigurado kasi mayroon kaming quality time together. Pero sa pag-i-evaluate namin kasi first time niya ako narinig ng magturo, no? Kasi teacher po ito hindi ko madalas makasama pag nagtuturo ako. Marami siyang natutunan and I praise the Lord for it. At i-apply niya sa aming magsarili, no? Kasama ako doon, no? Didisiplinahin niya daw ako sa paggastos. Yan. So, marami po na hindi nakalista rito na pwede niyong i-consider na pwede nating i-convert into savings. Okay? So, bakit nga ba mahalaga na tayo ay nagsisave? Ano ba yung benepisyo na ito? No, tingnan po natin mga benepisyo ng pag-iimpok. Number 1, mag-iiba ang estado sa buhay. No? Nag-iiba yung estado natin sa buhay. Kung dati-dati ay, alam nyo, kapag may pera ka kasi sa mundong ito, may boses ka, may tinig ka, pinakikinggan ka. Do you agree with me? Kapag wala kang pera, wala kang boses, wala kang tinig, hindi ka pakikinggan. No, maliit yung influence mo. Pero kapag may pera ka, no, papakinggan ka, malaki ang boses mo, pinakikinggan yung tinig mo. So yung status mo sa buhay ay mag-iiba. No? Pangalawa, na benefits ng savings, aangat ang antas ng ating kabuhayan. No? Pangatlo, yung respeto at paggalang. No? Magkakapatid, no? Respeto at paggalang ng tao sa iyo ay lalaki. No? Sa mundong ito, ganun yung standard. No? Nakabase ang respeto at paggalang ng isang tao kapag ikaw ay merong pera. Okay? No? Aray po ba? No? Nakaka-experience po ba kayo ng ganon? Na dahil porket wala kang pera, wala kang mai-contribute, ay maraming pagkakataon, ginagawa ka nalang utusan. No? Meron nga ako narinig, dati niyang experience, sabi niya, Pastor, nung sa inuman, dahil wala akong maiambag, ako yung ginagawa nilang utusan. No, nalulungkot ako, pero dahil wala talaga akong maiambag, dahil wala akong pera, ginagawa nila akong utusan. Ako ang tagatakbo ng lahat ng pangangailangan namin. So, nakakalungkot, but that's true. No, habang nandito tayo sa mundong ito, no, unfair ang buhay. Pero alam naman natin sa mata ng Diyos, wala po, pantay-pantay po ang tingin ng Diyos sa atin. Pero habang nandito po tayo, yan yung katotohanan, yan yung realidad. Harapin po natin. So kung hindi po tayo, hindi magbabago yung ating perspective, hindi magbabago yung ating pagbabudget at pagpaplano, at hindi tayo magsasave for the future, mananatili po tayo doon sa estadong yan. Ayaw natin yan. No? At ayaw
sigurado ko ayaw ng Panginoon yan. Yes, God, ang gusto ng Diyos na pagpalain tayo. Naniniwala po ba kayo ron? Gusto ng Diyos na pagpalain tayo. Kaya lang, yung pagpapala ng Diyos na malaki na para sa iyo, hindi niya ibinibigay. Alam niyo kung bakit? Minsan kasi hindi pa tayo handa doon sa malaking pagpapalang yan. Kasi hindi pa tayo mapagkakatiwalaan. Until such time na tayo ay handa na at mapagkakatiwalaan na doon sa malaking blessing ng Lord, tsaka niya yung ibibigay sa atin. Diba? Tandaan ninyo, kung ang Panginoon, kaya ng Panginoon ang bawat isa sa atin dito ibigyan ng tigi 1 milyon. Ilan po tayo rito? Possible po ba yon? Gusto nyo ba yon? Ayan. Parang konti lang ang may gusto ng 1 million. 2 million gusto nyo. Taasan natin. No? Kaya yun ng Lord. No? Halimbawa, bibigyan kayo ng 1 million. Halimbawa, kung gagamitin, bigyan ko kayo ng tig 2 million. Next Sunday, wala kayo dito sa church. You know why? Nandun kayo sa Boracay. Nasa Palawan kayo. Tama? Karamihan sa inyo, kung hindi man lahat, karamihan sa iyo mawawala sa church next Sunday. Kasi ang susunod niya nang iisipin, anong gagawin ko sa perang ito? Mamamasyal kaming buong pamilya. Buti kung ikaw lang, buong pamilya mo, ay dadalhin mo, iniwan mo na si Lord na nag-bless sa iyo. Tama? Tama? Yung maliit pa nga lang di ba? Meron tayong malaking kinita, nawawala na tayo ng Sunday. Di ba? So, are you ready for that big surprise ng ating Panginoon na pagpapala? Until such time na hindi tayo ready, hindi niya yan ibibigay. Ibibigay niyan in God's perfect time kung kayo ay ready. Amen? No? So, kayang-kaya niya yan. No problem. Oh, in an instant, kaya niyang ibigay ang pagpapala sa bawat isa sa atin. And then, sabi niya rito, next, may kakayanan at influensya. No? Magkakaroon tayo, katulad ng patuloy kong palagi ko sinasabi, no? May tinig, may influence kapag tayo po ay mayroong savings. Next, may madudukot sa panahon ng kagipitan. No? Ito yung isa pang, katulad ng sinabi ko kanina, may mga pagkakataon out of our control. Hindi natin kontrolado, katulad ng natural disasters. Pero dahil meron tayong naiimpok, meron tayong madurukot. Yan. Next, masaya ang pamilya. Yes. Na ipoprovide ninyo. Hindi lang puro tuyo ang ulam ninyo. No? Nagiging sardinas na. And then next sa sardinas ay lechong manok na. No? At lechong baboy, lechong baka. No, why? Tumaas na yung antas ng inyong pamumuhay at sumasaya yung ating pamilya. Yes, gusto natin yan, hindi po ba? No, masaya yung ating pamilya at masayang mag-fellowship. No? Sinabi nga ni Pastora kanina, kapag mayroong pagkain sa ating kalagitnaan. No, quality, ang pagkakaroon ng quality, the best time na mag-spend ka ng quality time with your family ay sa kainan. No, eating fellowship with your family. Ayan. And next, maging daluyan ng pagpapala. Yes. One of the reason kung bakit pinagpapala tayo ng Diyos ay nais niyang gamitin tayo maging daluyan ng pagpapala. Tandaan niyo po yan. What is the use of God blessing us if we will cease to be an instrument of His blessing? Tama? Kung hindi ka magiging instrumento ng kanyang pagpapala, hindi kanya ibe-bless. Kaya ka bine-bless ng Panginoon ay hindi lang para sa sarili mong consumption, but because He wants to bless others through you. Using you. Walang ibang gagamitin ang Diyos para pagpalain ang ating kapwa, yung ating community, kundi ikaw na kanyang anak. No? Ikaw na kanyang anak. So tandaan po ninyo, mga kapatid, isa sa mga purpose of God blessing us is for us
na maging instrument ng kanyang pagpapala. Maging pagpapala sa pamilya mo, maging pagpapala sa church na ito, maging pagpapala sa kapwa mo, maging pagpapala ka sa community mo. Be a blessing to others. Huwag kang maging madamot kasi ang Diyos hindi kailanman naging madamot sa atin. Amen? Masasabi niyo bang naging madamot ang Diyos sa inyo? Hindi. No? Kumakain pa rin tayo 3 times a day. Minsan pa nga 5 times a day. May merienda, may almusal, may midnight snack pa nga minsan. No? So maging daluyan po tayo ng pagpapala ng Diyos. And last, sabi niya, makapagtatapos ang mga anak natin sa pag-aaral. Okay? Maitatawid po natin, matutustusan natin ang pangangailangan ng ating mga anak, no? Kung ang isa sa mga purpose ng pag-iipon ninyo ay para sa pangangailangan o future needs ng ating mga anak na nag-aaral. No, tinataguyod natin tayo mga parents, di ba? Ginagapang natin. Yun yung salita natin ginagamit, ginagapang natin, itinatawid natin, isinasacrifice natin ang lahat. Tinatanggap natin ang iba't ibang klase ng trabaho para makapagtapos ng pag-aaral ang ating mga anak. Pero kung meron na tayong tamang pagpaplano and early stage, tamang pagbabudget, hindi natin kailangang gawin yon. Kasi in the end, baka mag-sacrifice yung ating physical health. Maging sakitin naman tayo, magkaroon tayo ng problema sa ating, yung inipon natin kulang pa sa ating mga pangangailangan. Okay? So, mga kapatid, ang pagbabudget, pagpaplano, mahirap ba o madali? Sino magsasabing madali? Sino magsasabing mahirap? Sino magsasabing, Pastor, kahit anong tanong mo, hindi mo ako magtataas ng kamay? No? Mga kapatid, para sa akin, hindi mahirap, di rin madali, lalo na kung wala ka namang isi-save. Para sa akin, impossible po. Kung hindi involved ang Diyos. Kasi ang Diyos ang pinagbumulan ng lahat ng bagay na ito. Ang Diyos ang nagiging source ng lahat ng bagay na meron tayo. Apart from the Lord, hindi po tayo magiging successful kahit gaano pa man kaganda yung pagbabudget at pagpaplano natin. Without God, sabi nga niya, apart from me, you can do nothing. Tama ba? Itong mundo nating ginagalawan ay, sabi ko nga kanina, pagulo ng pagulo, padilim ng padilim, and pasama ng pasama. Gusto nating magbago ang Pilipinas, tama po ba? No, sinong gustong magbago ang Pilipinas? No, parang 1, 2, 3, tatlo lang. Yan, salamat po yan. Parang ayaw nyo magbago ang Pilipinas. Yan. Kahit sinong presidente po ang umupo, hindi po yan magbabago. Yan. Pero kung gusto natin magbago ang Pilipinas, kailangan munang baguhin natin yung ating city. Caloocan. Tama ba? Bago ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, yung Caloocan City muna. Pero bago natin baguhin ang Caloocan City, yung barangay muna natin. Tama? Barangay muna natin. Pero bago natin baguhin ang barangay natin, yung family muna natin. Pero paano natin babaguhin yung pamilya natin? Kailangan munang mabago yung sarili natin. Ang tanong, kaya nyo bang baguhin ang sarili ninyo? Sino magsasabi rito, kaya ko, Pastor, baguhin sarili ko? Marami nag-amen, dalawa lang nagtaas. So. Yan. Alam nyo, ako ay pastor na for 22 years.
Pero hindi ko masasabing kaya kong baguhin ang sarili ko kahit pastor na ako. I need the help and grace of God. Kung gusto nating baguhin ang ating sarili, pero hindi involve ang Diyos, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. You must first allow God to transform us. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi ka matatransform, hindi ka mababago. At kapag hindi ka nabago, hindi mababago ang pamilya mo. At kapag hindi nabago ang pamilya mo, hindi mababago ang community mo. At kapag hindi nabago ang community mo, hindi mababago ang city. At kapag hindi nabago ang city, magbabago ang ating country. It all starts with God by allowing Him to change and transform you. Pero paano mangyayari yon? Accept Him. No? Allow Him to enter in your life. Involve, maging sentro ng ating mga buhay ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen? Kasi kung hindi, itong seminar na ito, useless po ito. Kahit anong gawin mo, you will never save for the future because only God holds our future. Only God can secure our future. Only God can secure our family. And only God can secure you. Amen? We need Jesus in our lives as our personal Lord and Savior. Amen? Do you agree with me? I hope you are blessed. May natutunan sa ating pag-aralan. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, marami pong salamat sa lahat po ng aming natutunan ngayon with regards doon sa isang pagpapala mo sa amin, ang pagpapalang pinansyal. Lord, sa Bible, ito po yung kalaban mo, madalas, especially ang iyong mga anak. Ito ang nagiging dahilan upang mapalayo ang anak mo. Ito ang nagiging dahilan upang makalimutan ka ng anak mo. Ito ang nagiging dahilan upang naipagpapalit ka ng iyong anak. And Lord, ayaw namin mangyari yon. Ang gusto namin ay kayo ang number one sa aming buhay. Gusto namin ay ikaw ang priority ng aming buhay. Gusto namin kayo ang pinakamahalaga sa aming mga buhay. And Lord, don't allow na maging hindrance sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming relasyon sa iyo, ang perang ito. Bagkos, Lord, ay makita namin ito as one of your blessings na ibinibigay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming magplano, tulungan mo kaming mag-budget, tulungan mo kaming mag-save para sa aming future, sa future ng aming anak, sa future ng aming family. And Lord, hindi namin may sasakatuparan to without you in our lives. Kaya naman, Lord, patuloy kayong maghari sa aming buhay. At kung meron man sa amin dito, Lord, hindi pa nakakaroon ng personal encounter with you. And Lord, binubuksan po namin ang aming puso, ang aming buhay. At inaanyayahan ka sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil gusto namin, Lord, magsimula sa amin ang pagbabago. Kung gusto namin mabago ang aming family, Lord, baguhin niyo po kami. At mababago niyo lamang po kami kung meron kaming personal relationship with you. If we will allow you to be our Lord and Savior of our lives. Upang sa ganon, Lord, kayo po ang maghari, kayo po ang magnguna, kayo po ang magbago, kayo po ang mag-secure, kayo po ang aking buhay ng aking pamilya, ng buhay ng aking mga anak. Tulungan mo kami sa pagpaplano, tulungan mo kami sa tamang pagbabudget upang kami ay magkaroon ng savings na siya naming magagamit in the future. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa. Itanim mo ng malalim, lahat po namin natutunan, i-cultivate po ninyo ito at patuloy na ipaalala sa bawat isa sa amin upang, Panginoon, ay maging makabuluhan
ang aming natutunan na napag-aralan ngayon. Ito po ang aming sama-samang dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus namin Diyos sa sariling tagapagligtas. Amen and amen. God bless you all po. Marami pong salamat. Apo, sige po. Dito po. Ay mo din ito, Lord God, nabigyan kami ng kalakasan at kalusugan sa aming katawan, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng biyaya. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.